Ang pamilya ay muling bumalik sa yungib ng mga kayamanan. Kapanganakan ni na Abel at Aklemia. At si Adan ay naghanda ng isang handog at kanyang inialay ito kasama ni Eva para sa kanilang mga anak at dinala ito sa dambana na kanilang unang itinayo. At si Adan ay nag-aalay ng handog at nagsumamo sa alahaya na tanggapin ang kanyang alay. Nang magkagayo'y tinanggap ng alahaya ang handog ni Adan at nagpadala ng isang liwanag mula sa langit na suminag sa handog. At si Adan at ang anak na lalaki ay lumapit sa alay. Ngunit si Eva at ang anak na babae ay hindi lumapit dito. Pagkatapos ay bumaba si Adan mula sa dambana at sila ay nagalak. At si Adan at si Eva ay naghintay hanggang ang anak na babae ay may 80 araw na. Saka si Adan ay naghanda ng isang handog at dinala ito kay Eva at sa mga bata. At sila ay pumunta sa dambana kung saan inialay ito ni Adan gaya ng kanyang nakagawian na hinihiling sa alahaya na tanggapin ang kanyang handog. At tinanggap ng alahaya ang handog ni Adan at Ewanan. Nang magkagayo'y si Adan, si Eva at ang mga bata ay magkakasamang lumapit at bumaba mula sa bundok na masaya. Ngunit hindi sila bumalik sa yungib na pinagkanlan nila, kundi na paroon sa yungib ng mga kayamanan, upang ang mga bata ay makapaglibot dito at mabasbasan ng mga tandang dinala mula sa hardin. Ngunit matapos silang basbasan ng mga tandang ito, sila ay bumalik sa yungib na pinagkanlan nila. Gayunman, bago nag-alay si Eva, si Adan ay isinama siya at pumunta kasama niya sa ilog ng tubig, kung saan sila unang nagtapon ng kanilang mga sarili. At doon sila naghugas. Hinugasan ni Adan ang kanyang katawan at hinugasan din ni Eva ang kanyang katawan. Pagkatapos ng paghihirap at pagdurusa na dumating sa kanila, ngunit si Adan at si Eva, pagkatapos maghugas sa ilog ng tubig, ay bumabalik tuwing gabi sa yungib ng mga kayamanan, kung saan sila nananalangin at binabasbasan. At pagkatapos ay bumabalik sa kanilang yungib kung saan ipinanganak ang mga bata. Gayon ang ginawa ni Adan at Eva hanggang sa magawa ng mga bata ang pagsuso. Pagkatapos nang sila ay magawa ng pag-aawat, si Adan ay gumawa ng isang handog para sa mga kaluluwa ng kanyang mga anak. Bukod pa sa 3 beses na siya ay naghandog para sa kanila bawat linggo. Nang matapos ang mga araw ng pagpapasuso sa mga bata, si Eva ay muling naglihi. At nang matupad ang kanyang mga araw ay nanganak siya ng isa pang anak na lalaki at babae. At kanilang pinangalanan ng anak na lalaki na Abel. At ang anak na babae na pagkatapos sa katapusan ng 40 araw, si Adan ay
gumawa ng isang handog para sa anak na lalaki. At sa katapusan ng 80 araw siya ay gumawa ng isa pang handog para sa anak na babae. At ginawa niya sa kanila kaya ng kanyang ginawa noon kinakain. At sa kanyang kapatid na babaeng si Luluwa, dinala niya sila sa yungib ng mga kayamanan kung saan sila ay tumanggap ng isang pangbabala. At pagkatapos ay bumalik sa yungib kung saan sila ay pinanganak. Pagkatapos ng kapanganakan ng mga ito, si Eva ay tumigil sa panganganak.